Ang pag-uusapan po natin saktong-sakto 'to 'no, sa sinabi niyo kanina kasi nag-survey muna ako kung sakto yun ba talaga yung ginagawa niyo. And, ito yung pinrepare kong training tonight na paano ako makakapag-create ng daily content. Kanina si Click Partner Anthony sabi niya, daily content. And sa marketing daily is very important. Or consistent marketing is napaka-importante. Hindi lang naman nililimit na once ka lang magpo-post talaga per day. It's up to you. Pwede kang mag-post ng multiple posts a day, 'di ba? Walang limit. Wag mo lang i-max talaga yung terms ni Facebook na baka naman ma-spam yung social media mo. Pero no limit pagdating sa ilan yung ipo-post mo, ilan yung video na gagawin mo. It's up to you pa rin. Ayan. So ngayon, ang gagawin natin is i-share ko sa inyo yung right foundation and strategy. Ano yung mga content na gagawin natin, no? Na sisimulan natin para aware ka din kung ano yung sisimulan mo, especially kapag hindi ka pa nakakapag-content. Meron ba dito yung masasabi mo sa sarili mo na hindi ka pa consistent pagdating sa posting? Ayan, masasabi mo na once a week ka lang nakakapag-post, hindi pa yung consistent kung once a week. Meron ba dito? Type 3 kung okay lang. Ayan, type mo nga dyan sa chat, 3. Kung hindi mo siya nagagawa ng consistent, let's say 1, 2 a week, yung posting mo, that's it, wala na. Meron ba? Si Gina, yan. Thank you for being honest. Yan. Meron pa bang iba? Okay, si Nancy, daily posting na. Good. Yung iba, si Bernardino 3. So, yung iba hindi lang nagta-type. It's okay, no? Walang problema. So, ayan, may mga nag-type na 3, ibig sabihin hindi pa consistent, no? And maybe may pumipigil. Ayan, may pumipigil. So, pag-usapan natin, no, ano ba yung mga pumipigil na yon. So, pag-usapan muna natin, no, yung biggest mistakes na madalas ginagawa na. Ako personally, ginagawa ko 'to nung nagsisimula ako. Talagang posting affiliate links every single day. Hindi lang po every single day, every minute. Hindi naman minute, naalala ko dati every 5 minutes, 10 minutes, nagpo-post ako ng affiliate link ko sa mga social group. Then, karamihan sa mga social Facebook group na ginoindan ko, nalilimit ako. 'Di ba? Na minsan nare-restrict, nababan. Kasi nga, ang goal ko is talagang post lang. Wala pa akong idea kung ano yung gagawin ko. So, nangyayari dahil ganun nga yung approach is directly, nagpo-promote ka talaga. And hindi pa naman kilala kung ano ba yung pinopromote mo, sino ba tong nag-post na to. And madalas yun po yung nangyayari. So, the goal, ito yung goal natin. Instead, yung mga content na ipopost natin, ito lang naman yung goal, no? Bago yung selling, kasama yung pagbebenta, yung sales, importante yan. Pero importante na dapat yung post mo ba is number 1, makakapag-educate, teach, makakapag-inspire kung makapanood yung post mo, makaka-help, makakatulong, or makakapag-build ng relationship. Kapag yung content mo is nagagawa yung mga ito, di ba? Magiging automatic na lang po yung selling or pagbebenta. Kahit hindi mo siya pilitin. Ayan, mamaya sasabihin ko sa inyo bakit totoo yun, no? Bakit talaga importante na malaman nyo to. Okay, teach, inspire, help, and build relationship. Okay, so pag-usapan natin yung social media, no? Kumbaga yung journey. So meron ba sa inyo na nag-o-open ng Facebook, ng TikTok, ng Instagram para parang nag-open ka ng wala lang. Meron kang specific na gustong mangyari kaya ka nagbubukas ng social media. Ayan. So let's say sa number 2, i-jump natin dito sa number 2. Madalas, ito po. Ayan, nakikita niyo. Number 2, to entertain. No, gusto mong palipas oras, magtanggal ng stress, kaya ka nag-scroll, nagdo-doom scroll, no? Nood ka ng mga TikTok video, Reels. And ito po, madalas po ito po yung nangyayari sa maraming tao, gusto po talaga nilang ma-entertain. And goal ng social media is, isa yun sa mga goal. Either yung mga content na yun is makakatulong ba or hindi, pero ang goal nun is makapag-entertain. Pero, hindi lang naman po ganun, no? Meron ding mga social media user like me, no? Bukod sa gusto ko rin ma-entertain using social media, is gusto ko rin matuto, learn. Ayan. Ibig sabihin, meron akong gustong malaman na bago or merong mabasa or ma-pick up na good news and so on. Learn something new.
Yan po yung ano, yan po yung isa. Ayan. Yung iba naman is gustong makapag-connect. Ayan, ibig sabihin makapag-build ng new friends, new community. Ayan. So, kaya meron pong tinatawag na follow, meron din tinatawag na add friends. Ayan. Kasi dinesign talaga na ganun, makapag-connect yung social media to each other. Ayan. Kaya marami kang friends, marami kang follower dahil sa social media na to, yung building connection. Next is get inspired. Ayan, ito naman yung mga post na pag tinitingnan mo yung mga post na mga advice, motivation, ayan. Na-inspire ka, 'di ba? Ayan, pinapanood natin, 'di ba, si Click Partner Andy, 'di ba? Coach Andy, nakikita nyo, Coach Kim, yung mga Coach Edward, yung mga other coaches natin na gumagawa ng content to inspire. Ayan, and motivate. And kung nagko-consume ka ng content about doon, ito yung goal mo, no? Yung iba naman is solve a problem. They want an answer or solution dun sa problem nila. Kaya sila gumagamit ng social media. Maybe nagre-research sila about sa ganitong product, kung effective ba to kapag ininom ko. Ito po yung mga dahilan bakit nag-o-online yung mga tao. Okay? And hindi po dahilan, okay, hindi po main reason kaya nag-o-online yung tao para bumili, 'di ba? So, ibig sabihin, kung hindi pala yun yung pinaka-main goal ng mga tao kaya nag-online para bumili, kailangan yung mga content mo is madadaanan to. Okay? Makaka-pick up, kumbaga makakagawa ka ng content na any content na rated dito. Ayan, pag-usapan naman natin yung mga type of content mamaya. Pero kailangan nandito, dumadaan dito. Then later on, lilid mo siya doon sa binebenta mo. Kung wala kang binebenta, iba, yung mga hobby lang talaga yung pagko-create ng content. Yung mga content creator na hindi nila na-monetize yung content nila. So, happy na sila dito sa nagagawa nila yung goal nila na to. Pero tayo as business owner, entrepreneur, meron tayong ino-offer, meron tayong business na ginagawa. So, kailangan ma-lead mo din sila doon. And hindi mo sila ma-lead doon kung hindi mo na idaan dito sa 5 na to. Okay? So, sino dito yung masasabi mo na sa 5 dito yung ginagawa mo? Ayan, kapag nagso-social media ka, type mo yung 1 kung isa lang, 5 naman kung lahat, 3 kung 3 lang. Sige, type mo yung number na yon. Ako, 5. Ayan. Lahat ito. Ayan, 5 po ako. Ayan. Meron pa ba? Ayan. Yung iba ba ayaw ma-entertain? Ayan. Ma-inspired, mag-connect, masolve yung problem, matuto. Okay. So lahat is gusto natin na makapag-consume ng content na nandito sa category na to. So ngayon, ang gagawin mo, 'di ba, dahil content creation na training natin, kailangan gumagawa ka nito. Okay. So pag-usapan naman natin 'yan, no? Pag-usapan natin yung paano mo siya malilid doon sa offer. Yan, syempre meron na tayong bridge, no? Meron ng tulay. So ito na po 'yun. So kapag nag-post ka ng content, yan, automatic po ang goal ng content mo is mapansin. Kasi kung nag-post ka ng content at ikaw lang yung nakapanood, 'di ba? Ano 'yon? Content pa rin siya, pero parang private content kasi wala namang nakakita, 'di ba? So kailangan yung content mo is makapag-gather ng attention, and then yung mga tao na yun is pag na-capture yung attention nila based dun sa content na ginawa mo, it's either entertaining content, 'di ba? Advice, educate, help. Ayan. So dapat ma-lead natin sila doon. So number 2, ito, yung pinaka effective pagdating sa content, no. Nakakakuha ba sila doon ng value doon sa content mo? Kahit entertain, mayroong mga content na entertain type pero may value ka talagang makukuha. Yung iba naman, ito pinaka-importante ito. Meron ka bang na-solve na problem doon sa content na ginawa mo? Kung wala yung nakapag-add ka ng value or nakapag-solve ka ng problem, try mo pag-isipang mabuti. Ano ba yung, para saan ba yung content na ginagawa ko? 'Di ba? Kasama dito yung makapag-inspire, no? Kumbaga merong kang naiambag dun sa content mo. Yan, meron silang mapupulot na value, aral, or problem na masosolve. Bago ka mag-move dun sa number 3.
Ayan, makaka-move ka lang dun sa number 3 or yung tinatawag na build trust and credibility. Makaka-move ka lang dun kung dumaan sila dun sa meron silang value content, na-solve yung problem nila kahit hindi pa solve na solve. At least nagkaroon sila ng idea, ito lang palang kailangan gawin, no? Para ma-solve yung specific problem na yon. Okay, doon na sa level 3. So makikita nyo, hindi po kaagad from the content, ito yung mali ng iba. Publish ka ng content, expect ka na meron ng bibili. Ayan. May nangyayaring ganon, bibihira. Yung mga impulse buyer, talagang parang napabili lang siya, hindi niya alam ba't siya bumili. May mga ganong buyer po. Siguro maraming pambili, no? Pero bago po talaga mag-decide yung isang tao or bumili, 'di ba? Meron muna silang dinadaanan, 'di ba? Yung iba nga madalas ang daming tanong, 'di ba? Nagkakaroon pa ng conversation. Madalas napanood na yung content mo, may tiwala na sa'yo, inad ka niya as a friend, finalo ka niya, nagka-chat na kayo. So maraming pa yung mga tanong na gustong malaman, especially kapag medyo mahal yung ino-offer, 'di ba? So merong mga tanong sila na gustong masagot. And doon papasok yung conversation or doon ka na nagkikipag-engage through chat, 'di ba? Chat or phone call, pwede rin naman, voice call. Yan. So I believe lahat tayo is nakadaan sa ganitong journey process. Ngayon, doon ka lang ngayon mag-aas ng sale or magre-recommend. Okay, sige, ito yung product na kailangan mo. Ito yung bilin mo. Okay, sige, ito yung business na kailangan mong simulan. Ito yung kailangan mong bayaran, di ba? I-avail mo to. And doon lang papasok yung sale. And yung sale is natural po. Hindi mo kailangang pilitin na bumili siya kaagad. Magiging natural ang sale kung dadaanan mo yung proseso na to. Ayan. Okay, malinaw ba? Can you please type sale. Ayan. Sale, kung naiintindihan yung sale process, no? Ayan. 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 Abang-abang lang kayo yung sale natin, no? Ayan. Ano si ni Coach Van. So, ayun po. Attention, moving to sale. Ayan. So, pag gagawa ka ng content, alam mo na yung pinagdadaanan ng mga tao. Okay. So, pag-usapan naman natin is, ano ba yung mga purpose ng mga content na ginagawa natin? Kanina na-share ko na rin to, pero isa-isahin natin at para mas maging klaro at malinaw. So, every time you create content, meron ka ng sisimulan. Okay. So, every post na gagawin mo, is ito po yung pinaka-goal. Ayan. Number 1 is educate, or inspire, or entertain, build trust, or promote. Ayan. So, ngayon, ito yung tips ko, mga partners, no? Ang tips natin is don't do this nang sabay-sabay. Example, nag-educate ka, 'di ba? Tapos ginawa mo na lahat. Okay, inimplement mo lahat 'to. Try mo muna every time you create content, try mo muna na mag-educate lang. Try mo na educate lang, wala ka talagang i-offer. Try mo lang mag-educate at mag-engage sila dun sa post mo. Kung gusto mo mag-inspire, create a content na mag-i-inspire ka muna. Then create ka content. Kung gusto mo mag-entertain, magpasaya ng makakapanood ng video mo, yun lang talaga yung goal mo. Ayan. Kung gusto mo na mag-create ng content, ayan, mag-create ka ng, makapag-build ng trust is mag-create ka ng content na sharing about your values, your experience, stories, ayan. Kung gusto mo naman mag-promote, create a content, no? Na magpo-promote ka, no? In a right way. So bakit piece by piece? Kasi dito mo malalaman yung mga content mo kung ano yung pinaka-effective. Ayan. So, coach, paano kapag nag-work na sa akin yung educate, pwede na ba akong mag-promote sa dulo? Ayan. Pwede kang mag-recommend dun sa dulo. Ayan. Recommend as, tawag dun is call to action. 'Di ba? Na nagko-call to action agad dun. Ang challenge kasi kapag meron ka kaagad pino-promote sa unang content mo pa lang, minsan lumalayo yung mga follower, may binebenta pala to. Try mo muna i-build yung brand mo or yung personality mo na very helpful yung content mo, entertaining yung content mo, inspiring yung content mo, educating yung content mo. So ganun po yung tamang way, no? And yung purpose ng content natin. So ano naman yung mga content, no? Na
puwedeng makatulong para mag-convert yung mga ipo-post ko na content, ayan. 5 type ng content na puwedeng makatulong sa'yo para makabenta, ayan. So, balikan natin yung educational content. Napansin niyo sa social media po, 'no, kapag gusto mong matuto, ito yung question ko sa inyo. Kapag gusto mong matuto, meron kang gustong aralin na isang bagay, maintindihan, anong social media platform yung una mong pinupuntahan? Ayan, para matuto. Sige, type niyo diyan sa chat. Gusto ko lang mag-survey kung iyon din ba yung iniisip niyo. Very nice, ayan, yung iba. Okay, pare-parehas sila ng sagot. Google yung iba naman ay karamihan ay YouTube. Okay. So question, bakit YouTube? 'Di ba? Pwede naman sa FB. Pwede ka naman mag-post yan sa FB, no? Ayan. Anyway, pwede naman talaga YouTube. Pero YouTube, pwedeng Facebook, pwedeng Instagram, pwedeng TikTok. So, talagang tayo nasanay lang kapag gusto nating matuto. Kahit yung mga ibang tao naman, nasanay na tayo na kapag meron tayong gustong malaman, step by step, lalo na kapag merong mga guide, YouTube yung ginagamit natin. Nagsisearch tayo sa YouTube. Ayan. And yun yung advantage ni YouTube. Kapag content creator ka na nag-educate, di ba? Yung mga content mo is educate ka. Saktong-sakto yung YouTube platform para sa'yo. So, ibig sabihin ba, coach, hindi na ako pupunta sa Facebook, sa TikTok? Siyempre, punta ka pa rin doon. Sayang yun. Dapat nandun ka sa lahat ng social media. Yun yung doon. Pero, yun po yung advantage, no? Kapag educational content po, number 1 talaga si YouTube, yung platform niya. Na ngayon, maraming mga taong content creator sa YouTube na nag-e-educate, nagbibigay ng advice at nakakabenta sila. Diba? Kasi ganun nag-work yung YouTube. Ayan. Okay, number 2, storytelling content. Ayan. Etong type of content na to, usually saan nyo siya nakikita? Para alam nyo, kaya ko kayo tinatanong, para alam nyo kung saan nyo siya ipopost. Ayan. Usually, yung mga storytelling content, saan nyo siya madalas kinukonsume at nakikita? Ayan, Facebook. Ayan, yung iba. Okay, Facebook lang ba? Meron din sa YouTube mga ganyan Ayan, TikTok. Pero karamihan nga sa FB, no? So, Facebook nila nakikita. Ayan, mga storytelling content. Ayan. I think reason dahil yung mga storytelling content na to, yung mga shorts na. Lumabas na kasi yung mga shorts. And yung reels, ayan. Sa TikTok meron din mga ganyan yung mga storytelling content na mga nag-share. Okay. Yung kapitbahay ko, coach, ayan. Sa kapitbahay daw niya nakikita, storytelling, ayan. Marites storytelling. Ayan. So, ayun. Yun yung isang type of content na pwede nyong gawin, storytelling, and i-upload nyo siya sa Facebook, sa TikTok, sa YouTube kung mahaba, pwede rin po. Pwede rin maigsi sa YouTube, YouTube Shorts, meron din sila nun. Okay. Next type of content is social proof content. Yung mga content na to, pwede siyang written, mga screenshot, pwede rin siyang video. And yung mga social proof content na to, madalas is nakikita ko sa lahat naman ng social media available yung ganitong type of content. Madalas ginagamit talaga siya kasi very effective yung social proof content. Kumaga yung proof na nag-work yung ginagawa mo, nakabenta ka, gumagana yung product na ino-offer mo. Yan. Yung mga testimonial, kaya meron ng testimonial na pinapakita. Also, sa email, effective din yung social proof content. Written siya, hindi video kasi email, written po yun. Pwede ka mag-attach ng screenshot. Very effective din po talaga kapag sa email, social proof, nag-work yan. Yan. Pang-apat naman is personal content. Yan. Ito na po yung mga behind the scene. Ibig sabihin, pag personal content, yung mga personal content na day-to-day na ginagawa mo. Ayan. Hindi naman lahat kailangan ipakita mo na day-to-day na ginagawa mo. Sabihin natin yung mga behind the scene. Example, papasok ka sa trabaho, 'di ba? Ano yung ginagawa mo? Or bago mo simulan yung araw mo, ano yung ginagawa mo? 'Di ba? Yung iba, nagko-condense sila, nagbe-breakfast, 'di ba? Umiinom ng Shake and Slim. Yung iba naman nagwo-walk, nagja-jogging, iba naman nagji-gym behind the scene. Yan, yung mga type of personal content. And bakit importante yung personal content? Ayan. Tingin nyo, bakit importante po yung pagpo-post ng personal content?
Kapag ginagawa mo 'to, sobrang bilis na makapag-build ng trust and connection dun sa taong, makakausap mo pa lang. Kasi later on sasabihin niya, "Bro, friend," 'no, ganyan. Madalas na-experience ko rin 'yan, nanonood pala ako ng mga reels mo, ayan. Na hindi mo alam pinapanood niya pala, akala mo hindi walang nanonood. Kahit konti lang yung views nun. Ayan, madalas personal content yung gusto nilang makita sa'yo. Ayan. Ayan, kaya dapat ginagawa niyo po 'no, huwag kayong mahiya na mag-post ng mga behind the scene o ayan, na content kasi very helpful 'to especially sa business na ginagawa natin. Ayan, personal content. Share your journey. Kumbaga ano mo lang, share to inspire. Yan. Nag-travel kayo with family, share mo. 'Di ba? Nag-church kayo with family, share mo. Yung mga ganong, hindi naman lahat, no? Pero at least nakakapag-create ka ng content. Ayan, napaka-importante nito sa content creation. Sharing yung personal content. And lahat ng mga kakilala ko na sikat na content creator, ginagawa to kahit 10 million na yung followers nila, yan, 5 million, ginagawa pa rin nila to. Okay. So number 5 na type of content na magkakabenta is promotional content. Ito na yung nag-recommend ka ng product directly, dinidiscuss mo paano makakatulong yung product na to using a content, then recommend mo yun dun sa mga audience mo. Okay, so pag-usapan natin yung educational. Marami to pero daanan natin yung ilan. So educational, para meron kayong example, no, ano ba yung gagawin nyo? Let's say, napili nyo po yung educational content. Ayan, sige, pili kayo dito. Alin dito yung content na gagawin nyo? Sabihin natin this week. Ayan, kung papipiliin ka sa 5, alin dito yung content na gagawin mo this week? Type mo lang yung number. Hanggang 5 lang po, 1, sige, si Oppo. Yung iba hindi na magko-content. Yun lang, no? Dapat magko-content ka. Number 3, merong 3. 1, 3, 5. Uy, merong 5 na. Sakto. Magbebenta. Promotional. 3, 3. Ayan. So, karamihan is 1. Sige, daanan naman natin yung iba dyan. Sige, unahin muna natin itong unahin muna natin itong educational. Saktong-sakto. So, sa educational content, ito yung mga example. Para hindi na kayo mahirapan, no? Bigyan ko na kayo ng example kung ano yung mga educational content na pwede nating gawin at simulan. So, dito magtuturo ka lang. Yan. Mahilig ka bang magturo? 'Di ba? 'Di ba? Magturo, no, ng hindi yung mali, no, ng ibang tao. Mag-teach. Yan, magturo. So, teach something useful. So, sample natin is mga tips and tricks, tutorials. Ayan, mga mistakes to avoid, step-by-step guide, checklist, and frameworks. Ayan yung mga example. Kaya, pag nagsa-search kayo, ayan, let's say sa Facebook, or sa TikTok, or sa YouTube, best na best to. Lagi nyong gagamitin yung, kapag gusto nyo ng Tagalog, okay lang naman, meron pa ring opportunity, pero sa atin kasi usually, kapag tayo naghahanap ng mga gustong masolve, is mas madalas ginagamit natin yung keyword na how to. 'Di ba? Kahit pwede naman paano, pero madalas, example, paano yumaman, how to get rich. Mga ganun ginagawa natin. How to create social media, paano gumawa ng social media. So, madalas, how to ang ginagamit natin. So, every time you create a content, kapag mga nasa educational content, lagi ninyong gagamitin yung how to dun sa topic or sa title ng content nyo. Okay, how to start, on affiliate marketing. How to start an online business. Ayan. Paano magsimula ng business? Pwede rin naman Tagalog. Pero nag-work yung how to. Ayan. Mix and match mo na lang, no? Or pwede mong palit-palitan yan after a few months. So, yun po yung tips ko. So, hindi masasayang yung mga educational content mo na simpleng how to, na marami sa YouTube, na type nyo lang yung how to. Yan, subukan natin, no? Pakita ko sa inyo. Subukan nating mag-type ng how to. Yan. Sige. Punta tayo sa YouTube. Oops. Yan, YouTube. Try po natin yung how to. How to. Nakita nyo po, how to? Yan, no?
Ang unang-unang lumabas. Ito po, based to sa ano, pag nag-type kayo ng how to at merong lumabas na recommended keyword, ito, ano na to? Hindi to secret, hindi rin hack. Ito yung effective way ng pag-create ng content. Bine-verify mo muna kung ano yung in-demand content na pwede kong gawin. Example, how to make money online. Yes, yung legit way to make money online. Yun yung content na gagawin mo. Yun po yung number one. Bakit ito kaya yung number one sa tingin nyo po? Bakit how to make money online yung number one search on YouTube? Ayan, tingin nyo bakit? Maraming tao ang, sige po, dugtungan nyo po. Ayan, gustong kumita. Hindi po mukhang pera. Gustong mag-earn. Ayan, madagdagan yung kinikita. So, pag tinik natin to, how to make money online, click natin. Ayan, saka po lalabas yan. Hide ko lang to. Yan, para mas kita nyo. So, number one, ayan. Ito, nakafollow ako dito kay Ayman. Dan, Martel, kay Mimi. Freelancing yata to. Nakita nyo po? So, makikita nyo dito. Meron kasi kung tool, pero you can search this tool. Free lang to. VidIQ. Ayan, search na lang. So, dito po nakikita ko kung ano yung mga ayan, very high. Grabe yung yun, search term na yan. Pero optional lang to, disregard, no? Pero ito, ano na to? Ito na yung, sabihin natin, validate na. So parang kapag magbebenta ka or gagawa ka ng isang produkto, validate na merong bibili. may mga naghahanap ng product or may mga naghahanap ng topic about dun sa specific keyword. Ayan. Ayun po. Yun yung isang strategy, no? Pagdating sa educational content. So example, yun kasi kapag mga tips, mga tutorials, pasok na siya dun sa how to eh. So let's say, mistakes, no? Mistakes to avoid. Ayun, no? In Thailand, kasi maraming travelers in Thailand, no? Ay yung mga type of content. In college, yan, and so on. Yan. So, ano naman, example, step by step. Step by step. Ayan, song. Ano yung mga yung maraming step by step. So, yun lang po. Kapag meron kayong topic na naiisip, try nyo muna siyang i-search sa YouTube. Then, kapag maraming views, yung mga lumabas dun sa topic na sisimulan nyo, ayan. Okay, sige. Search tayo ng real example. Example, how to start a business. Ito, enter. 400,000, 200,000, 1.6 million, 17 million. Yan. Kapag ganito po yung mga views, nagmi-million yung mga views. Kapag mga 10,000, 5,000 views, dito sa first page po ng YouTube, ganun yung mga views. Disregard mo na yung content na yun. Walang masyadong demand. Pero kapag mga millions of views, hundreds, thousand, so on, ano yun, daming gumagawa ng content doon. Ayan, 100,000, 2 years ago, 4.4 million, 500,000. Ayan. So, yung content is, ayan, example ito, number 1 ngayon, how to actually start your own business. Ayan. Parang ganda ng title nito, no? So, yun yung pwede mong simulan na topic. So, pwede mong i-research, pwede mong gamitin si AI, pwede kang mag-create ng script, mag-guide, o bullet points to start a topic. Yan. How to start your own business. Di ba ang gandang topic nito? Ang laki ng potential nito. Kung gagawin nyo po, no, yung content na to, ang laki ng opportunity na may makapanood ng videos nyo. Ayan. Okay? So balik tayo dito sa sa educational content. Okay, so checklist naman, may mga gumagawa nito, yung mga checklist sa mga framework, no, na mga tinuturo namin sa inyo, di ba? Framework. So, ayan. Okay, so ito po yung isa sa type of content na siguro kung sa rating, ito yung number 1 type of content na nire-recommend ko at marirecommend ko na gawin mo din. Kasi number 1, dito ka matututo. Imagine yung topic na gusto mong i-share is itinuturo mo. Imagine yung bagay na gusto mong gawin is tinuro mo muna. 'Di ba? Mas na-enhance yung skills mo. Mas natututo ka.
And don't worry kapag may mali kang nasabi, hindi naman nila malalaman yun. Kasi nga, hindi rin nila alam. 'Di ba? Pero later on, gagaling ka dun sa topic na yun. Ayan. Sabi nga, people follow teachers, value builds authority. Ayan. Type nyo nga dyan sa chat, educational content. Ayan. Type mo educational content dyan sa chat. Yung mga nag-type ng educational content, gagawa yan. Ayan. ng content. Alright, thank you so much. Ayan, sa mga, ilan yung nag-type? 100. Ayan, dami, 100. Ayan, ilan ba tayo? Ayan, ilan ba tayo ngayon? 100 na ba tayo? More than? Ayan, sige. Alright, sige, next tayo. Next content naman, type of content is, ito po, storytelling content. Ayan. So kung mahilig kang magkwento at mahilig kang mag-inspire, bagay sa ito. Maraming gumagawa nito. And ang maganda dito, hindi mo kailangan maging technical, kailangan mo lang maging magaling magkwento. Sabi nga ng kanina may nabasa ako, no, yung sa kapitbahay daw nagkukwento. Kung ginagawa mo 'yon, magaling kang magkwento. Lahat tayo magaling magkwento. Pero ang gagawin mo lang ngayon, i-document mo yung kinukwento mo. Hindi lahat ng kwento na i-document nyo po. Kwento na may story, may value, and align dun sa ginagawa mo. Ayan. Simple formula. Situation. Ayan. Set the scene. Ano ba yung situation mo dati? Ayan. Madalas maririnig nyo po kapag merong isang content creator na nagkukwento, madalas nababanggit niya lang na dati ganito ako. Dati akong failure, dating lugmok, multiple business, nag-fail. Yung iba naman, dati kung walang tiwala sa sarili ko, mahina, mababa yung self-confidence ko. Diba? Basta yung dati, yung old niya. So, yun po yung scene. Ano ba yung old situation mo dati? Kasi kung i-share mo kaagad, successful na ako, tingin mo, papakinggan ka ba agad nun? Taka magkukwento. So, maganda yung scene is yung mga dating na experience mo. Ayan. Tapos, papasok mo dito yung challenge. Ayan. So, kapag challenge po yung type of content na binibigay natin, number 1 is nagiging relatable yung content mo kasi posible yung mga binabanggit mo dun sa content mo is nandun sila ngayon. Example, sa situation mo, no? Isa akong dating OFW na nangarap na maging successful kaya nag-abroad ako. Yan. Pero pagdating ko sa abroad, grabe pala yung challenge yun. Ang hirap mag-apply ng trabaho, ang hirap makakuha ng stable job, ang init, no? 20 hours ka nagtatrabaho, malayo sa pamilya, ang dami mong iniisip, 'di ba? So, situation and challenge. So, doon pa lang sa content mo, kahit hindi mo nga lagyan ng script yun eh. Basta alam mo yung real challenge na yun. Mas effective yun. Okay. Lesson. Kaya maganda na merong lesson. Ano yung natutunan mo doon? Sa situation mo dati at sa challenge mo na yun. Yan. Madalas, ito po yung maririnig nyo. Ito yung top 3 lesson na natutunan ko bilang isang OFW. Yan. Number 1, mag-ipon, 'di ba? Kasi para pag uwi mo ng Pilipinas, meron kang huhugutin, 'di ba? Or may mangyaring hindi maganda or emergency, uwi ka ng Pilipinas na meron kang savings. Kasi dati, iyon yung mali ko na hindi ko nagawa. Number 2, 'di ba? Maghanap ng side hustle. Huwag kang umasa na sapat yung sasahurin mo every month, 'di ba? Kailangan meron kang ibang side hustle pang support sa family mo or sa sarili mo. And so on. May mga lesson kang i-share. Usually 3, hindi kailangan 5, 10. Kapag ganun, medyo tatamaran din silang panoorin yung video mo kapag sobrang dami mong lesson. No? Example, isang story tapos nag-share ka ng 16 lesson. Limit nyo sa 3, maximum 3, marirecommend ko. Pwedeng 2 nga, pwedeng 1, walang problema. Yun yung lesson. Okay, then call to action. So, saan mo ngayon i-lead yung audience mo? Invite your audience. Usually, hindi po na bumili ka kaagad, no? Invite nyo to like yung
yung post mo na yun, specific post mo na yun. Or invite nyo sila to follow your page kasi available naman yung like and follow. Or invite nyo sila to share or save yung post mo para pwede mong balikan anytime. So kapag nagawa nyo yung mga micro steps na yun or mga minimal steps na sa call to action like, post, save, and share, ayan, effective ka na content creator. Kapag nagawa nyo yun. O nagagawa mo na siya, yan, congratulations kasi na-unlock mo na, no? Hindi siya algorithm, kumbaga ganun design yung content na dapat merong mag-like, mag-comment, mag-share, or mag-post. Mag-save. Yan. Okay? So, storytelling. Yun. Basic lang, di ba? Storytelling, ang daling gawin. Magagawa mo yung storytelling nang wala kang script. Mas pwede ka mag-create ng script, by the way, kung very limited na yung ideas. Create a script, prepare idea, topic. Pero sa simula, kung marami kang kwento na gustong ikwento, try mo ikwento sa camera nang wala kang script. Basta meron ka lang framework or step-by-step process na gagaya nito. Situation, challenge, lesson, at call to action. Madali bang tandaan? Situation, challenge, lesson, at call to action. Kahit hindi mo na makakalimutan, pero syempre mag-take down notes ka pa rin. Screenshot mo to para hindi mo makalimutan, no? Okay, sige. Natuto ba? Natuto ba sa storytelling content? Ang dali lang palang magkwento. Yan, natuto. Type storytelling on the chat kung nakuha yung framework na yon. Storytelling. Yes. Yan. Storytelling po yung keyword, ha? Type nyo po yung storytelling para alam ko na naintindihan natin. Yan. Go, go, go. Ayun. Dami naka-pick up. Okay, next. Pag-usapan natin, no? Bilis ng oras na pag-usapan naman natin yung isang type of content na pwede nyo rin gawin, no? Ito, bilisan lang natin yung social proof. Tapos next natin yung isang type of content. No? So, social proof, ito po yung mga testimonials, success stories. Pasok din naman yung stories dito. Pero dito, meron ka ng sinishare na transformation or pruweba or resibo. Ayan. Before and after, screenshot, ayan, yung mga screenshot na ginagamit. Tapos, community wins. Ayan. Example, meron kang sa community natin, no? Pwede mong i-share yon. By the way, pwede mong i-repost yon. Walang problema kasi public available talaga yun. Kaya pinost yun, pwede mo siyang gamitin. Ayan. Success stories, pwede mo ring i-share yan. Pwede mo ring ikwento yung success story niya. Testimonial, pwede mo ring gamitin. Ayan. So, yun po yung mga type of social proof content na pwede nyong gamitin. Yan. So, ang daming type of social proof content na pwedeng pili lang kayo. Sample lang naman to pero marami pa yan. Marami pang mga type of social proof. Ito yung nasa top list natin. Testimonials, success stories, before and after, screenshot, and then community wins. Okay, so next natin is personal content. Ito, sabi ko sa inyo kanina, dapat ginagawa nyo to. Ito na po yung guide. Ayan. Kanina framework, ito naman yung guide. So, yung guide natin is magsisimula, no? Yung journey mo. Ayan. Your journey. Pwede rin po yung daily routine. Ayan. Ano ba yung mga daily routine? Ayan, sinabi ko na sa inyo kanina. How you plan, you work, paano nangyari yung araw mo. Ayan. So, isang way, example, paano ba ginagawa yung Coach J? Ay, sorry, nawala ang camera. Sige. Nandiyan pa naman. Example, you are attending a training. Diba? Tapos, yung personal content mo is, kahit hindi video nagtitake ka ng selfie, ini-screenshot mo yung sarili mo na nandun ka sa Zoom, then you share a content about dun sa happening na yon. And that's personal content. That's it. Behind the scene, ano ba yung ginagawa mo sa buhay mo? Yun lang yun. So, okay ba na kuhanin natin yung ating mga camera? Sige nga. Kuhanin natin yung camera. Tapos, ang gawin mo, magsiselfie ka lang. Ako magsiselfie ko. Ayan. Tapos, magsiselfie ka. Ganyan. Ayan. Sige, selfie na kayo, guys. No? Selfie. Ayan. Then, ayan.
Sige, take your time. Ayan. So, gagamitin nyo ngayon yung selfie nyo na yon sa mga nag-take ng photo ha, or screenshot. Ipopost mo yun mamaya. And ano yung sasabihin mo? Yan. Kailangan sa iyo manggaling yun. Ano ba yung happening na yon nang ginagawa mo siya? Nag-aaral ka ba? Nag-i-invest ka ba sa sarili mo? Nag-aaral ka ba ng content creation? Sabihin mo specific kung ano yung ginagawa mo na yun. Para malaman ng mga taong naka-follow sa'yo and soon magpa-follow sa'yo kung ano yung ginagawa mo. That's personal content. Okay? Sinishare mo. Yan. Okay? So, yung ganun lang kasimple yun, no? Pwede rin pong pwede ring video, example, video naman. So, kung ako magbi-video, ayan, so gagawa ako ng short video. Hey everyone, so we're here at the training sa aming community and right now we're sharing training and topic na kung saan pinag-uusapan namin is about content creation. And yun, pinag-aaralan namin is about a different type of content. So, right now, nandito kami sa personal content creation. So, napaka-effective nitong type of content na to kasi nga sobrang authentic, sobrang real, and napakaraming makakarelate kapag ganitong type of content yung ginagawa. And I hope na-inspire ka and nakakuha ka ng value dito sa short video na to. Kung na-inspire ka, like this video, share mo na rin, and save this post, no? Para anytime pwede mong mabalikan yung simpleng advice na to. Yan. So, yun po yung content na pwede kong i-post mamaya sa Reels, no? So, happening. Okay, meron na akong dalawa. Meron na akong selfie, meron na akong, tawag doon parang selfie behind the scene yan. So, sabihin na lang natin na gano'n, no? Di ba ang daling gumawa ng content? Yan, madali lang. Basta alam mo. Okay, yun lang naman yung importante. Kaya nagiging mahirap yung isang bagay, no? Hindi naman, I believe, lahat naman tayo is, nandun yung eagerness natin na gawin yung isang bagay. But, isang factor bakit hindi natin nagagawa yung isang bagay is yung paano, no? Yung how, paano mo siya gagawin. Kapag hindi mo alam paano, example, hindi mo alam paano magbukas ng cellphone, hindi ka talaga makakapag-create ng content. So, kailangan alamin mo yung mga paano, yung mga how to, paano mo siya gagawin. Okay, clear? Ayan, so malinaw naman. Personal content, ayan. So, bakit maganda to? People relate to people, ayan. They feel like they know you. That creates trust. So, trust creates connection. Connection creates conversion or sales. Ayan. Other word ng conversions is sales. Connection create sales or benta sa Tagalog. Ayan. So, naka-on pa pala yung aking camera recording. Pero, ayan. So, I hope marami kayong natutunan mga Click Partners dito sa ating short training about content creation. And ang goal natin is ma-apply yung isa sa mga tunuro natin dito, no? Yan, marami tayong napag-usapan, pero ang goal mo is hanapin dito yung type of content na gagawin mo ng tuloy-tuloy. Okay? Sige nga, ano yung type of content na gagawin mo po? Yan, ng tuloy-tuloy. Sige, balik tayo dito. Ayan. 5 types of content. Type mo dyan sa chat kung ano yung content na gagawin mo tonight. Ayan, tonight. Gawin mo na tonight. Huwag mo nang patagalin. Sige, type mo dyan sa chat. Ayan, yung iba? Sige, check natin. Here we go. Ayan. Ayun. Ang daming gagawa ng content. Sige, 1, personal, educational. That's it. Run. Here we go. Dami. So, dami nating makikita ngayon sa social media. Hindi lang puro bad news, no? Yan. Na hindi matapos-tapos, no? Yan, hindi lang mga iPhone 17, di ba? Hindi lang yun yung makikita natin. Makikita natin mga inspiring content. Di ba? So, yun yung goal, no? Malagyan natin ng kahit papaano makapag-ambag tayo sa country natin, sa community natin na nakapag-create ka ng content na something na pwedeng makapulot ng inspiration, value, 'di ba? Motivation or malid mo sa right opportunity. All right, so thank you very much for attending this training and isa sa pwede nating gawin tonight, no? Ito yung pwede nyong gawin. Dun sa selfie nyo kanina, or pwede tayo mag-picture mamaya, no?
para mas maging madali sa'yo yung pag-share ng content or pag-create ng content. Okay? So, try ko lang pakita ko na kayo, no? Tanggalin ko yung spotlight sa sarili ko. Screenshot or magse-selfie tayo, magpi-picture tayo kung di ka nakapag-picture kanina. Post mo sa community natin, no? Pwede mo sa community natin or pwede mo i-post sa profile mo, sa page mo. Share mo kung ano yung realization mo. Bakit importante yung content creation sa panahon ngayon? Why content creation is very important. Not directly mag-share ka kung ano yung natutunan mo kay Coach J. Coach J, thank you sa ganyan. Hindi po directly sa akin, no? Hindi ka directly magpapasalamat sa akin. Okay na, mag-thank you ka dito sa chat. Pero create a specific content na mag-educate sa mga tao bakit importante yung content creation, no? Sa ginagawa niya. Maybe may negosyo siya, magsisimula siya ng negosyo, and yun yung mag-create ng simula na nag-create ka ng content na nag-educate ka na. Okay? So, pwedeng isang takeaway lang, dalawa, kung ano yung naalala mo or kung ano yung pumasok sa isip mo, i-share mo yon. Pwedeng written, pwedeng video, it's up to you. Yan, diskarte mo yan. Alam ko magaling ka dyan. Alright?